Hello po sa ating mga listeners. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Abangan po ang ating amazing raffle sa Facebook page natin na Cat Amazing Stories. At kung gusto mong masali sa raffle, mag-subscribe lang po sa Sir Ben Horror Stories. Ilalagay ko po ang link sa comment at description box para masali ka. Simulan na natin ang kwento natin ngayon. Triplets, sumigaw kay Santa na magkaroon sana ng daddy. Pero paano kung ang lalaking may malaking batutang umangkin dati sa ina nila ay si Santa pala? Kuya, tignan mo, siya ba yung nasa litrato? Siya ang daddy natin. Gulat na sabi nga ni Carter. Maraming tao sa paligid kaya hindi makita ni Caleb at Chloe ang sinasabi nito. Dali-dali namang tumakbo si Carter papunta sa kinaroroonan nga ng lalaking sinasabi niya at agad na sinundan nga siya ng dalawang kapatid. Carter, bumalik ka dito, baka hinahanap na tayo ni Mami. Pasigaw na sabi nga ni Caleb. Huminto si Carter kaya nakahabol ang dalawa. May tinitignan pa rin si Carter kaya tumingin ang dalawa roon. Si daddy nga! Pasigaw pa na sabi ni Chloe. Nakita nila ang isang lalaki na pumasok sa isang pabilog na may kortina. Matapos ang ilang sandali, lumabas ito na nakasuot ng Santa Claus costume. Si daddy si Santa? Nagtatakang tanong ni Chloe pero parang nagliwanag ang muka. Anong ginagawa niyo rito? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Palabas na si Santa, gusto niyo bang umuwi na tayo at hindi niyo na siya makita? Tas kilay nga na saad ni Ana. Muntik nang mawala sa mata niya ang mga anak. Mabuti na nga lamang at hindi lumayo ang mga to. Hindi naman nagsalita ang triplets at nakitang tumakbo nga si Carter. Papunta sa kung saan nga, sinundan naman ni na Chloe at Caleb. Sumunod din si Ana sa kanila. At narating nila ang upuan nila kanina. Sakto namang dumating ang pinakahihintay ng lahat na cosplay na si Santa Claus. Bigyan niyo po kami ng regalo sa Pasko, Daddy! Biglang sigaw ng triplets dahilan para mapanganga si Ana sa gulat. Caleb, Carter, Chloe! Ano bang sinasabi niyo? Huwag kayong sumigaw ng kung ano-ano dito. Saway nga ni Ana sa mga anak. Pero Mami, siya po talaga si Daddy yung nasa picture po. Pamimilit nga ni Chloe. Sabay takbo papunta kay Santa. Nananatili lang sa kinatatayuan nito. Sumunod naman ang dalawa kay Chloe. Santa, kayo po ba ang daddy namin? Tanong nga ni Chloe. Pinagtitinginan naman sila ng mga tao sa paligid. May mga bata na gusto ring lumapit pero may security naman na pumipigil sa kanila dahil isa-isa nga lang muna. Madali lang tumanggi sa mga bagay na ayaw mo nang balikan at maranasan pa. Pero paano kung susubukin ng tadhana ang isip at puso sa isang pagsubok na magmumulat sa'yo? Sa katotohanan ng lahat ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Tatanggapin mo pa rin ba ang isa pang pagkakataon sa kabila ng naranasan mong hindi maganda sa nakaraan? Lahat deserve ng second chance. Pero worth it pa kaya talagang sumubok sa ikalawang pagkakataon? Namangha si Ana habang iniikot ang tingin sa paligid. Napakalaki ng bahay at sobrang ganda din ng mga gamit sa loob nito. Pagpasok nila sa loob ay sinundan nga ni Ana si Aling Jenna papunta sa may iilang sofa. Sa sala at naaninag nga ang isang lalaking seryosong nakaharap sa laptop nito. Magandang umaga, Sir Liam. Nandito na nga po pala ang papalit po kay Crisel bilang bagong kasambahay. Nakatulong ko dito sa bahay. Ito po si Ana, anak ng kaibigan ko. Pagpapakilala ni Jenna sa amo niya. Magandang umaga po. Magalang na bati naman ni Ana. Huminto naman si Liam sa ginagawa at inangat nga ang tingin niya. Tinitigan niya si Ana ng ilang segundo bago bumalik sa ginagawa niya. Magandang umaga rin. Ayusin mo na ang mga gamit mo sa kwarto mo.
Magkatabi lang kayo ng kwarto ni Yaya Jenna. Pagkatapos ay pwede ka nang magsimula. Maraming salamat po, sir. May ngiti namang sabi kaagad ni Ana. Sinamahan niya kaagad si Jenna sa magiging kwarto nga niya. Maraming salamat po sa pagpasok niyo sa akin dito, Aling Jenna. Sa wakas ay may pagpapatuloy ko na rin ang pag-aaral ko at makakapagtapos na din ako ng isang semester na lang. Pagpapasalamat nga ni Ana kay Jenna. Parang ikalawang nanay na nga rin niya, si Jenna. Matalik itong kaibigan ng mama niya sa probinsya at handa rin na tulungan siya. Kasalukuyan namang graduating sa college, si Ana, sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Wala yun, iha. Alam mo naman na parang anak na rin kita. Sige na, ayusin mo ng gamit mo para matulungan mo kaagad ako na maghanda ng tanghalian. Agad namang tumango si Ana at umalis na nga rin sa kwarto niya si Jenna. Nagsimula ng magayos ng gamit si Ana hanggang sa mabilis din naman siyang natapos. Agad niyang tinungang kusina at nadatnan doon si Jenna na naghahanda na nga ng mga gagamitin para sa lulutuing pananghalian. Hindi masyadong kumakain si Sir Liam dito sa kusina. Binibigyan ko lang siya ng pagkain kung saan niya gusto dito sa bahay, sa kwarto, sa sala o kahit saan. Madalas din siyang nagtatrabaho dito sa bahay at paminsan-minsan lang pumupunta sa kumpanya. Sabi ni Jenna habang naghihiwa nga ng mga gulay. Tumango lang naman si Ana habang nakikinig. Naalala niya ang mukha ng amo nila kanina na saglit tumitig nga sa kanya. Sobrang gwapo nito at sinabi rin ni Jenna sa kanya na matanda daw ito ng 2 taon. Bata pa ito pero ang yaman at successful sa buhay. Nalaman din ni Ana na wala na nga itong mga magulang dahil namatay ang mga to sa isang aksidente. Ang lungkot ng buhay nito para kay Ana. Kung may tanong ka at kailangan, ako ang lapitan mo. Tayo lang ang kasambahay dito sa bahay. Tuwing linggo ay may pumupunta rito para maglinis ng buong bahay. Dagdag nga ni Jenna. Sige po, Aling Jenna. Tatandaan ko lahat ng sinabi niyo. Tanging sabi nga ni Ana. Matapos magluto, ay ibinigay na nga rin ni Jenna ang pagkain kay Liam na nasa sala. Kumain na rin sila ni Ana sa kusina. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi. Umalis si Liam kanina at hindi pa umuwi. Ako na ang maghihintay sa kanya, Aling Jenna. Matulog na po kayo. Mas kaya ko naman pong maghintay kahit magumaga na. Linggo din naman po bukas at walang pasok po eh. Sabi nga ni Ana kay Jenna. Sigurado ka ba? Agad namang tumango si Ana. Hindi na rin nakipagtalo pa si Jenna at hinayaan na nga lamang si Ana na ito na ang magbukas ng pinto kapag umuwi ang amo nilang si Liam. Nanatili si Ana sa sala at matapos lamang ang ilang sandali ay nakarinig naman siya ng ilang tunog ng doorbell. Agad niyang tinungo ang labas ng bahay at ang gate ng garahe. Pinasok naman ni Liam ang kotse niya at bumaba roon. Medyo nagulat naman si Ana nang medyo hindi ito nakatayo ng maayos. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ana. Oo, ipagtimpla mo nga muna ako ng mainit na kape. Utos naman ni Liam. Sinunod naman ito ni Ana matapos magtimpla. Ay hinanap niya si Liam sa buong sala pero wala ito. Bumalik pa siya sa garahe pero wala rin ito. Wala na nga siyang ibang pagpipilian kundi ang puntahan ng kwarto nito. Nadat na naman niyang bukas ang pinto kaya pumasok na siya. Sir, nandito na po yung kape na inutos niyo. Sabi ni Ana nang makapasok sa kwarto. Madilim ang loob dahil nakapatay ang ilaw pero nakabukas naman ang lampshade na nasa gilid ng kama. Nakita naman kaagad ni Ana si Liam na nakahiga dito. Itinabi na nga niya muna ang kape sa study table nito bago nito nilapitan at tinanggalan ng sapatos. Sir, lasing po ba kayo? May pag-uutos pa po ba kayong iba? Tanong nga ni Ana. Walang sumagot kaya lumapit siya rito.
ng maigi para tignan kung tulog na ba talaga ito. "Tulog ka na po, sir?" tanong niya ulit. Pinagmasdan niya ang nakapikit nitong mata, ang mga mo nitong mukha na napakagwapo. Para kay Ana ay perpektong tawang nasa harap niya. Gwapo, mayaman, at mabait. Alam niya na walang perpekto sa mundo. At kung kikilalanin nga niya si Liam ng maigi, ay siguradong malalaman niya na hindi talaga ito perpekto ayon sa pinaniniwalaan niya. "Enjoying yourself while staring at me?" Nanlaki ang mga mata ni Ana sa gulat. Dahil sa pagsasalita ni Liam na nakapikit pa rin ang mga mata. Lalayo na nga sana siya rito, pero mabilis nitong hinawakan ang braso niya at pinahiga nga siya sa kama. Saka pumaibabaw nga sa kanya. "Sir, anong ginagawa niyo?" Halos pabulungan na tanong ni Ana. Sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa at naamoy ni Ana nang husto ang hininga ni Liam. "Amoy alak. May gusto ka bang gawin ko?" Pabalik namang tanong ni Liam. Napalunok naman ng laway si Ana dahil naaakit siya sa kagwapuhan at magandang boses nito. Matapos ang ilang sandali na malaya na nga lamang ni Ana na magkadikit na nga ang labi nilang dalawa. Napapikit siya at kalaunan ay sinundan na nga rin ang mga galaw ng labi ni Liam. Pero aalis na nga sana siya at kukunin at magpapanggap na kukunin ang walis para makalayo sa lalaki, pero ibang patpat pala ang nahawakan niya. Ang matigas na batuta pala ng kanyang amo, kaya mas lalong namula ang kanyang muka. Tinuloy naman ni Liam ang ginagawa nito. Ramdam na nga rin niya ang paglakbay ng kamay ni Liam sa katawan niya. Ilang pagsinghap pa nga ang nagawa niya. Hindi siya nakatili at hindi nga niya rin maitulak si Liam dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman niya sa bawat haplos nito. Tuluyan na nga rin silang nilamon ng init sa katawan. Kinabukasan, nagising si Ana dahil sa sakit nga na nararamdaman niya sa ibabang bahagi ng pagkababae niya. Unti-unti na nga lamang niyang naalala ang nangyari kagabi at napatingin sa tabi niya. Wala roon si Liam, pero nasa kwarto siya nito. Dali-dali namang tumayo at nagbihis si Ana dahil wala nga siyang iisang saplot. Masakit man ang katawan niya ay nakalakad pa nga rin siya ng maayos. "Kamusta, Ana? Maganda ba ang tulog mo sa unang gabi mo rito?" Bungad pa nga na tanong ni Jenna na naghahain sa mesa ng pagkain. Napatingin naman siya kay Liam na seryosong nagkakapilang at nakatingin sa hawak nitong mga papel. "Opo, Aling Jenna. Maganda po ang tulog ko." Halos pabulong na sagot naman ni Ana. "Sit down. Sabay na tayong kumain lahat." Biglang sabi naman ni Liam. Umupo naman si Ana at Jenna. Kumain na nga rin sila. Sumusulyap-sulyap naman si Ana kay Liam habang kumakain. "Linggo na ngayon. Masyado ka bang napagod at hindi mo naisipang magsimba, Ana? Hindi ba't mahilig ka naman sa pagsisimba?" Biglang tanong nga ni Jenna. "Oo nga po. Sobrang late na." Natatarantang sabi ni Ana. "Hayaan mo na. Sa susunod na linggo na lang sasamahan kita." Maingiting sabi ni Jenna. Tumango na nga lamang din si Ana dahil hindi na nga rin naman siya makakahabol kung pupunta siya rito. Katahimikan ang namayani sa lahat hanggang sa matapos din silang kumain. Makalipas ang ilang sandali ay may dumating naman na mga tagalinis ng bahay. Nakinood naman si Ana sa mga ito habang naglilinis para maaliw siya dahil hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Liam. Si Liam naman ay parang wala lang, kaya nangako si Ana. Nakakalimutan na nga lamang niya yun dahil wala lang yun. "Maraming salamat po." Paulit-ulit na sabi ni Ana sa mga naglilinis ng matapos ang mga to at nagpaalam na nga para umalis. Malapit na ang oras ng tanghalian at hinihintay pa nga ni Ana ang pagdating ni Jenna na namamalengke. Sasamahan sana niya pero tumutol ito para naman may maiwan nga sa bahay.
Tinungo ni Ana ang kusina para maghanda ng mga gamit para pagdating nga ni Jenna ay magluluto ka agad. Nadatnan niya naman si Liam na umiinom ng juice sa refrigerator. Tatalikod na nga sana siya para umalis dahil sa awkwardness sa pagitan nila nang magsalita nga si Liam. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Nilingon naman ni Ana si Liam. "Ayos lang po ko. Huwag niyo akong alalahanin, pasensya na po talaga sa nangyari, sir." Yumuko pa nga si Ana para makitang sincere siya. "Bakit ka humihingi ng tawad? Kasalanan ko ang nangyari. Dapat na magalit ka sa akin." Kunot noong sabi ni Liam. Hindi po. May kasalanan din po ako kasi pwede ko naman po kayong pigilan at itulak. Lasing din kayo at ako po ang nasa huwisyo noon." Inangat nga ni Ana ang tingin at nagulat nang makitang malapit nga sa kanya si Liam. Magsasalita na nga sana si Ana nang hawakan ni Liam ang bewang niya at hinila papalapit sa katawan nito. Bago pa nakapag-react si Ana ay mabilis nga siyang hinalikan sa labi ni Liam. Muli, nasundan na naman ang nangyari sa kanila kagabi. Dumating si Jenna at sakto namang tapos na nga rin sina Liam at Ana sa kababalaghang ginawa nila sa kusina. Lumipas ang mga araw at nasundan pa nga nilang beses ang nangyayari kina Ana at Liam. Napakabilis ng pangyayari at namalaya na nga lamang ni Ana na unti-unti na nga siyang nauhulog kay Liam na alam niyang hindi dapat. Nakikita rin niya ang mabait na si Liam sa kanya at nag-aalala rin pero ayaw niyang mag-assume lalo na't napakalayo ng estado nila sa buhay. Patuloy naman si Ana sa pag-aaral at malaki ang nasasahod niya sa pagiging kasambahay ni Liam kaya may naiipon nga rin siya at nakakapagbigay sa mama niya na nasa probinsya. "Ana, anong nangyayari sa'yo? Ilang beses ka nang nagsusuka ah. May nakain ka bang nakasira ng tiyan mo?" Nag-aalalang tanong ni Jenna. "Hindi ko po alam, Aling Jenny. Sa kantin po ng school ako kumakain ng tanghalian. Ngayon lang naman po ako nagkaganto." Sagot naman ni Ana habang pinupunasan ng bibig. Ilang beses na nga rin siyang nagsuka pero wala namang lumalabas. Nasuka nga sa bibig niya. "Magpa-check up ka na muna. Ngayon na mismo. Ako nang bahala rito, wala pa naman si Sir Liam." Hindi na nga rin umangal pa si Ana dahil kinakabahan din siya at may gusto nga siyang masigurado. Agad niya namang tinungo ang pinakamalapit na ospital. "Miss Ana, congratulations! You're 2 weeks pregnant." Masayang pagbabalita nga ng doktor na tumingin kay Ana. "Po? Sigurado po kayo?" Gulat na tanong nga ni Ana na agad namang tinanguan ng doktor. Hindi naman nagsalita pa si Ana. Matapos ang ilang sandali ay tumayo na nga rin siya at nagpasalamat sa kaumalis na. Tulala siya habang palabas ng ospital. Maraming sinabi sa kanya ang doktor tungkol sa pag-aalaga ng sarili niya para maging healthy ang bata. Sa sinapupunan niya pero hindi nga niya masyadong maintindihan lahat ng sinabi nito dahil gulat pa nga rin siya at hindi maproseso ng utak niya na nagdadalang tao siya. "Miss, sasakay ka ba? Bilisan mo at alis na ang bus." Sigaw ng konduktor. Wala sa sariling sumakay si Ana sa bus at namalaya na nga lamang ang sariling tinatahak ang daan pa uwi sa bahay nila sa probinsya. Pag-uwi niya ay agad nga niyang niyakap ang mama niya. Sabay iyak. Sinabi niya rito na buntis nga siya at hindi niya pinaalam kung sino ang ama. Tinanggap naman siya ng mama niya sa kabila ng lahat. "Pasensya na po talaga, Aling Jenna. Nagpa-check up ako at nagkaroon ng sakit na kailangan ko pong alagaan at ipagpahinga. Kaya umuwi po ako diretso sa amin." Sabi ni Ana sa kabilang linya. Tinawagan niya si Jenna at nagpaalam na hindi na nga magtatrabaho. "Sige iha, walang problema. O sige, ako nang magsasabi kay Sir Liam. Magpagaling ka at dadalawin na lang kita sa inyo kapag gumaling ka." Sabi naman ni Jenna. Nagpasalamat si Ana at pinatay na nga rin ang tawag.
Ang mga gamit na naiwan niya sa bahay ni Liam ay ipapadala na nga lamang din ni Jenna sa kanya sa probinsya. Kahit mahirap, ipinagpatuloy pa rin ni Ana ang pag-aaral. May naipon naman siya na sobra rin ito. Hindi pa man lumalaki ang tiyan, ay nakagraduate din naman siya. Sa syudad siya na natili kasama ang mama niya na nag-aalaga sa kanya hanggang sa mga anak nga siya ng triplets. Nakapagpundar din siya ng negosyo at dahil sa likas na matalino ay naging successful din siya matapos ang halos 7 taon. Ang ganda ng Christmas tree natin! Natutuwang sabi ni Chloe ang pinakabata sa triplets. Oo nga, mas magiging maganda pa yan kapag may mga regalo na ang ilalim. Sabi naman ni Caleb na siyang panganay. Humingi kaya tayo kay Santa. Na-excite pa nga na sabi ni Carter. Ang gitna nga sa magkakapatid ng triplets. Magkamukhang magkamukha silang tatlo na nasa 6 na taong gulang na. Bakit totoo ba talaga si Santa mga kuya? May nagsabi kasi sa akin hindi naman daw siya totoo eh. May lungkot na sabi naman ni Chloe. Itanong natin kay Mommy. Sabi naman ni Carter. Sakto namang lumapit sa kanila si Ana. O bakit narinig ko ang pangalan ko? Anong pinag-uusapan niyo? May lambing na tanong ni Ana. Mommy, totoo pa ba si Santa? Tanong nga ni Chloe. Totoo si Santa. Gusto niyo ba siyang makita? Biglang tanong nga ng papalapit na si Lisa, ang mama ni Ana. Mabilis naman na tumango ang triplets. Opo, gusto po namin, Lola. Pupuntahan po ba natin sa bahay niya, Lola? Bibigyan niyo po ba kami ng regalo? O si Santa po? Tanong nga ni Caleb. Ma, ano bang sinasabi niyo? Huwag niyo namang pasahin ng mga bata. Saway nga ni Ana. Ano ka ba? Mga bata nga yan kaya pagbigyan mo na. Balita ko. May Santa Claus daw na malapit sa mall dito. Ipasyal natin sila bukas. 24 naman eh. Saglit lang tayo para makapaghanda tayo ng Noche Buena. Mabilis lang yun. Para namang mas excited kayo sa kanila eh. Natatawang sabi na nga lamang ni Ana. Nagpa-cute naman sa kanya ang mga anak para pumayag. At dahil hindi nga niya matiis ang mga to, pumayag na nga rin siya sa huli. Sumapit ang gabi at pinatulog na nga rin ni Ana ang triplets sa kwarto ng mga to. 2 kwarto? Sa isang kwarto ay naroon si Chloe at sa isa naman, naroon sina Caleb at Carter. Magkaiba sila ng kama, pero iisa lang ang kwarto. Kasalukuyan naman silang nakatira sa isang apartment na pagmamay-ari ni Ana, ang apartment building. Kuya, gising! Bulungan ni Carter sa bayugyog sa kapatid nang malapitan ito sa kama niya. Ano bang problema, Carter? Gabi na, matulog ka na. Papikit-pikit pa nga na sabi naman ni Caleb. Tignan mo to oh. May nakita kong picture ng lalaki sa kwarto ni Mama habang naglalaro tayo kanina. Baka ito na yung daddy natin. Kinuha naman ni Caleb ang picture na nasa kamay ni Carter at inilapit nga ito sa liwanag ng lampshade. Tinitigan nga niya nang maigi ang mukha ng lalaki na nasa picture at tumingin kay Carter. Hindi ba mukhang kamukha natin siya? Tanong nga ni Carter. Pwede, tama ka Carter pero hindi pa rin tayo sigurado. Sagot naman ni Caleb. Kung ganoon tanungin natin si Mommy. Bukas na lang, matulog na muna tayo. Sagutan pa nga ng magkakapatid. Kinaumagahan, maagang nagising si Ana para tulungan ang mama niya na nagluluto sa kusina. Nagising din naman ang triplets at nagkanya-kanya nang upo nga sa may sala. Kamusta ang tulog ng mga minamahal kong mga anak? May lambing na tanong nga ni Ana at isa-isang hinalikan sa noo ang triplets. Binati naman siya ng mga ito ng magandang umaga at sinabing maayos nga ang naging tulog nila. Mommy, pwede ka po ba naming makausap? May itatanong lang po kami. Biglang sabi ni Carter. Napakunot no si Ana. Tanong, ano yun? May problema ba? Siya po ba ang daddy namin? Napatingin naman si Ana sa inabot nga na picture ng anak. Gulat nga niyang tinignan ang picture ni Liam na hawak nito. Teka,
Paano napunta yan sa inyo? Saan mo nakita yan? Tanong nga ni Ana. Nakita ko po sa drawer mo, Mommy. Siya po ba ang daddy namin? Gusto po namin siyang makilala, Mommy. Sa amin na lang po to. Tititigan na lang po namin para mas makilala po namin ang mukha niya. Sad nga ng triplets. Pwede po ba namin siyang makita? Nasaan po siya ngayon? Singit ni Chloe habang kinukusot nga ang mata nito dahil medyo inaantok pa. Napabuntong hininga si Ana. Wala naman siyang balak na itago ang mga katotohanan. Mga bata pa kasi kayo kaya hindi niyo pa maintindihan pero susubukan kong ipaintindi sa inyo ngayon. Hindi kasi alam ng daddy niyo na daddy niyo siya. Ang picture na yan ay nilabas ko lang dahil sinabi ko sa lola niyo ang lahat-lahat ng mga hindi ko nasabi sa kanya dati. Paliwanag ni Ana. May balak pa ba kayong ipakilala po kami sa kanya? Tanong nga ni Caleb. Tumango-tango si Ana. Oo naman, may tamang pagkakataon at panahon para sa bagay na yan. Ang sa akin lang, ayoko kayong ma-disappoint dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakilala kayo. Kung ano man maging reaksyon ni Daddy, alam po namin hindi niya po kami pababayaan, Mommy. Ayos lang, Mommy. Salamat dahil sinabi mo pa rin sa amin ang totoo ngayon. Sad ng matatalinong magkakapatid. Pinigilan naman ni Ana na maging emosyonal sa reaksyon ng mga anak. Hindi kasi niya ito inaasahan, hindi siya nabigo sa pagpapalaki ng maayos sa mga to. Matapos mag-usap, ay sabay-sabay na nga rin silang naggagahan. Nang tawagin sila ni Lisa mula sa kusina. Pagkatapos kumain ay naghanda na nga rin sila at tinungo ang mall. Wow, ang ganda! Namamanghang sambit nga ni Chloe nang makapasok sila ng mall. Punong-puno ng paligid at Christmas decorations mula sa Christmas light, gifts, hats, socks at iba pa. May mga tao rin sa paligid na namimili at puno ng ngiti at pagbati ang mga mukha nila. Hello ma, Merry Christmas! Ang cute naman po ng mga anak nyo. Isalin niyo po sila sa amin. May Santa cosplay po kami na namimigay po ng libreng regalo. At pwede rin pong magpa-picture. May ngiting sabi pa nga ng isang babae na humarang sa kanila. Kasama ni Ana ang mga anak pati na nga rin ang mama niya. Excited naman ang mga to na pumayag at pinasunod na nga sila ng babae. Sumunod na nga rin si Ana dahil yun naman talaga ang pinuntahan nila sa mall. Napunta sila sa isang corner sa mall kung saan may ilang upuan at maraming mga batang nakaupo kasama ang mga magulang ng mga to. Nakapabilog pa nga ang mga upuan at sa gitna nila ay may isang upuan na panghari. May nakapaligid din na Christmas decors doon. Dito muna kayo umupo ma'am. May 10 minutes pa kasi bago lumabas si Santa, sabi ng babae. Tumango si Ana at nagpasalamat sa kaumupo rin kasama ang mama at mga anak niya. Mommy, magpapanyo lang po kami. Sabi nga ni Carter at hinila si Caleb. Samahan ko na kayo, sabi naman ni Ana. Wag na po, Mommy. Malapit lang naman po Sama ako, Kuya. Magkasunod na saad nila Carter at Chloe. Hinawakan ni Caleb ang magkabilang kamay ni Carter at Chloe bago umalis na. Nanatili naman si Ana sa upuan. Nakikita naman niya ang comfort room mula sa kinaroroonan nga niya. Kaya hindi na nga rin niya sinundan pa ang mga anak. Gusto rin kasi niyang makausap ang ina niya. Pasko na bukas. Kailan mo pa ipakikilala sila daddy nila? Lilipas din naman ba ang isang taon? Aminin mo man o hindi, kailangan nila ng ama, Ana. Sabi nga ni Lisa. Alam ko ma, nasabi ko na sa kanila ang tungkol kay Liam. Nakita na rin nila ang picture. Susubukan ko ang makakaya ko na makausap si Liam at maipakilala ang triplets sa kanya bago matapos ang taon na to. Desisyon mo yan. Kahit ano basta hindi lang mapahamak ang mga bata, susuportahan kita. Tanging sabi nga ni Lisa. Sa kabilang banda, hinihintay naman ni Caleb at Carter si Chloe sa labas nga ng girls' comfort room. Matapos ang ilang sandali, lumabas na nga rin naman ito. Kuya, tignan mo. Siya yung nasa litrato. Siya yung daddy natin. Gulat nga na sabi ni Carter. Maraming tao sa paligid kaya hindi makita ni Caleb at Chloe ang sinasabi nito.
Dali-dali namang tumakbo si Carter, papunta sa kinaroroonan nga ng lalaking sinasabi niya at agad na sinundan nga siya ng dalawang kapatid. Carter, bumalik ka dito. Baka hinahanap na tayo ni Mommy. Pasigaw nga na sabi ni Caleb. Huminto si Carter kaya nakahabol nga ang dalawa. May tinitignan pa rin si Carter kaya tumingin ng dalawa roon. Si Daddy nga! Pasigaw nga na sabi ni Chloe. Nakita nila ang isang lalaki na pumasok sa isang pabilog na may kurtina matapos ang ilang sandali. Lumabas ito na nakasuot ng Santa Claus costume. Si Daddy si Santa? Pagtatakang tanong ni Chloe. Anong ginagawa niyo rito? Kanina ko pa kayo hinahanap pa. Palabas na si Santa, gusto niyo bang umuwi na tayo at hindi niyo na siya makita? Tas kilay pa nga na tanong ni Ana. Muntik nang mawala sa mata niya ang mga anak, mabuti na nga lamang at hindi lumayo ang mga to. Hindi naman nagsalita ang triplets at nakitang tumakbo si Carter papunta sa kung saan na sinundan naman ni na Chloe at Caleb. Sumunod din si Ana sa kanila at narating nila ang upuan nila kanina. Sakto namang dumating ang pinakahihintay ng lahat na cosplay ni Santa Claus. Bigyan niyo po kami ng regalo sa Pasko, Daddy! Biglang sigaw nga ng triplets dahilan para mapanganga si Ana sa gulat. Caleb, Carter, Chloe, ano bang pinagsasasabi niyo? Huwag kayong sumigaw ng kung ano-ano. Saway nga ni Ana sa mga anak. Pero Mommy, siya po talaga si Daddy, yung nasa picture po. Pamimilit ni Chloe. Sabay takbo papunta kay Santa na nanatili lang sa kinatatayuan nito. Sumunod naman ang dalawa kay Chloe. Santa, kayo po ba ang Daddy namin? Tanong ni Chloe. Pinagtitinginan naman sila ng mga tao sa paligid. May mga bata na gusto ring lumapit pero may security naman na pumipigil sa kanila dahil isa-isa lang muna. Yan ba ang wish niyo sa Pasko? Ang makita ang Daddy niyo? Saad nga ni Santa. At nag-ho-ho-ho pa nga. Hindi namin yun kailangan ni Wish dahil ikaw nga ang Daddy namin, Santa. Pamimilit naman ni Carter. Sabay abot nga ng picture na tinignan naman ni Santa. Napakunot noo ito. Saan mo nakuha yan? Seryosong tanong ni Santa. Sinabi po ni Mommy na ang taong nasa picture daw po ang Daddy namin. Nakita ka namin kanina bago ka nakapagbihis ng Santa Claus na costume. Sabi naman ni Caleb. Agad naman na tumalikod si Santa at tumalis na nga sa gitna ng lahat. Marami ang nadismaya at nalungkot pero ang triplets ay agad na sinundan nito. May pumigil sa kanila ng security pero sinenyasan nito ni Santa na hayaan na nga ang tatlong makasunod. Nagulat naman si Ana sa pangyayari at mabilis na sinundan din ng mga anak. Nawala saglit sa paningin niya ang mga ito pero nakita rin. May kausap ang mga to na lalaki at habang papalapit siya ay unti-unti nga niyang nakilala kung sino yun. Liam? Bulong niya. Mommy! Sigaw ni Chloe sa lumapit kay Ana. Kinarga naman ni Ana ang anak at lumapit kina Caleb at Carter. Ana, ikaw na ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Liam. Nilingon naman ni Ana ang ina na kanina pa nga nakasunod sa kanya. Ma, bilhan mo muna ng ice cream ang mga bata. Sabi nga niya. Tumango si Lisa at nakuha kagad ang gustong mangyari ni Ana. Kinuha ni Lisa mula kay Ana si Chloe at hinila nga sina Caleb at Carter. Hindi rin naman umangal ang mga to at sumunod na nga sa lola nila. Ano nang sabi ng mga bata sa'yo? Tanong nga ni Ana nang makaharap kay Liam. Sumeryoso naman ang mukha ni Liam. Sinabi ng triplets na ako daw ang daddy nila at ikaw ang mommy. Totoo ba? Nabuntis ba kita noon? Hindi naman kaagad nakapagsagot si Ana. Matagal na nga niyang pinaghandaan ang bagay na to, ang pagkikita nila ulit ni Liam. May nakahanda na nga siyang mga sagot sa tanong nito pero ngayon ay parang umatras nga ang dila niya. Ibang-iba pa rin kapag nasa sitwasyon ka na. Bigla ka na lang mapipipi. May magagawa ka ba kung sasabihin kong oo? Matari naman na saad ni Ana. Anong klaseng sagot yan? Patanong? Napabuntong hininga naman si Ana. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Liam.
Sabi niya at tatalikod na nga sana nang hawakan ni Liam ang kamay niya. Ngayon na, Ana. Nandito ka na. Nagkita na tayo ulit. Hindi ko alam ang buong nangyari sa'yo. Sinabi lang ni Manang Jenna sa akin na nagkasakit ka, kaya bigla kang hindi bumalik sa bahay. Gusto kitang puntahan sa inyo pero pinigilan ako ng sarili ko dahil baka ayaw mo. Baka magalit ka sa nangyari sa atin noon. Hinahayaan na lang kita pero binibigyan pa rin kita ng tulong sa pamamagitan ni Manang Jenna. Nilingon naman ni Ana si Liam na puno ng pagtataka ang muka. Hinila niya ang kamay mula sa pagkakahawak ni Liam. Ikaw ang nagbibigay ng pera sa akin sa pamamagitan ni Aling Jenna? Palagi niyang sinasabi na tulong na yun at kailangan kong tanggapin dahil kung hindi, magagalit siya. Kaya napilitan ako. Sa'yo pala galing yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Ana. Nagpasalamat nga siya ng husto noon dahil nakatulong ito sa panganganak niya pero tinago niya pa rin kay Jenna na buntis siya. Alam yon ng mama niya. Hindi na nga rin naman sila nagkita ni Jenna pero may komunikasyon pa nga sila sa cellphone kaya hindi siya nito nabisto na may anak na nga siya. Oo, sa akin nga galing ang tulong na yon. Sabihin mo ang totoo. Ana, nagkasakit ka ba talaga o buntis ka noon? Seryosong tanong ni Liam. Oo, buntis ako noon. May magagawa ka ba doon, Liam? Nangyari nang nangyari. At napanganak ko na nang maayos ang triplets. Wala rin naman akong balak na itago sila sa iyo eh. Hindi mo rin ako masisisi kung naduwag ako noon dahil sobrang bata ko pa at ang layo ng agwat natin sa isa't isa. Naka-move on na rin ako kaya wag na nating pag-usapan pa yon. Mainis nga na sabi ni Ana. Hindi siya naiinis kay Liam. Naiinis siya sa sarili niya. Hindi kasi siya sigurado sa huling salitang sinabi niya. Halata naman ang pagkagulat sa mukha ni Liam. Dahil nga sa pag-amin ni Ana. Hindi siya makapaniwala pero sumeryoso rin siya. Gusto ko silang makilala pa at makasama. Sa susunod na taon, pagbibigyan kita pero hindi na muna ngayon. Paskong Pasko at malapit na ang bagong taon. Sa akin na muna sila. Hindi ko papayag. Sa bahay na kayo tumira. Doon na kayo mag-celebrate ng Pasko at bagong taon. Gusto kong makasama ang mga anak ko at alam kong yon ang gusto nilang mangyari. Hindi madali ang sinasabi mo, Liam. Hindi madali? Bakit? Nag-asawa ka na ba? May magagalit ba? Ipaintindi mo sa kanila. Mga anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Kaya may karapatan ako sa kanila. May diin nga na saad pa ni Liam. Hindi naman nagsalita si Ana. Alam niyang kahit anong iwas ang gawin niya, ay masusunod pa rin ang gusto nito, lalo na't gusto rin ng triplets na mas makilala pa nga ang daddy nila. Ayaw naman ni Ana na magmukhang kontrabida sa mga anak at lalo na't gusto nga niya rin na mabigyan ng atensyon ng ama ang mga to. Wala nang ama si Ana. Maaga itong nawala at tanging ang mama na nga lamang niya ang natitira niyang kapamilya kasama ang triplets. Hindi mo na kailangan mag-isip pa, Ana. Alam natin pareho kung saan papunta ang pag-uusap na to. Sa ayaw man o sa gusto mo. Dagdag nga ni Liam. Hindi pa ba kayo natatapos mag-usap? Napalingon si Ana na nagsalita nga at nakita ang mama niya nakasama ang triplets. Ikaw ba si Liam? Ako si Lisa, mama ni Ana at lola ng mga bata. Masaya akong makilala ka na sa wakas. May ngiting pagpapakilala ni Lisa. Kayo po pala ang mama ni Ana. Ako si Liam. Mukhang nabanggit na niya ako sa inyo. Masaya rin ako na makilala kayo. May galang naman na sabi ni Liam. Daddy, may bagong Santa Claus po doon. Akala po namin ikaw si Santa eh. Sabi naman ni Chloe. Nilapitan naman ni Liam ang triplets at pinagmasdan nga ng mabuti. Magkamukha ang tatlo. At nakikita rin niya ang pagkakamukha ng mga to sa kanya noong bata pa siya. Gusto niyo ba ako makasama sa Pasko at bagong taon? Bibigyan ko kayo ng maraming regalo at magiging kumpleto tayong magpapamilya. Puno ng ngiting sabi ni Liam. Sa tatlo, mabilis naman na tumango ang mga to. Maganda po yun, Daddy. Gusto po naming lahat ng sinabi mo pero kung ayaw po ni Mami, hindi rin po magpapumilit. Sabi naman ni Caleb kaya napunta
Ang tingin nilang lahat kay Ana kung ano ang desisyon nito. Wala namang ibang pagpipilian pa si Ana. Kung ano ang gusto nyo, mga anak, yun ang susundin natin. May ngiting sabi niya. Agad namang nagyehe ang tatlo at excited na niyakap si Liam dahil sa saya. Tinignan ni Ana ang ina na nakangiting nakatingin sa triplets. Tama nga ang sinabi ng mama niya noon. Kapag naging magulang ka na, hindi na mahalaga sa iyo ang kasiyahan mo. Mga anak mo na ang inuuna mo sa lahat ng bagay. Pinasama na nga ni Ana ang triplets kay Liam. Susunod na nga lamang sila ng mama niya dahil kukuha muna sila ng kaunting gamit sa apartment nila. Dinala na nga rin niya ang mga lulutuin nila sa Noche Buena, pati na rin ang mga regalo niya sa mga bata. Baka pwede niyo pang pag-usapan ni Liam ang lahat at magsimula ulit para sa mga bata. Subukan niyo kayong bigyan ng pagkakataon ng isa't isa. Nakikita ko naman na mukhang mabait si Liam. Biglang sabi ni Lisa. Papunta na nga sila sa bahay ni Liam. Nagmamaneho si Ana sa sarili niyang kotse habang nasa front seat. Sa tabi niya naman ang mama niya. Naintindihan ko ang pinupunto mo, ma. Pero mahirap kasi ang bagay na yan. Pwede naman kaming manatili pareho ni Liam sa tabi ng mga bata na hindi ginagawa ang sinasabi niyo. Hindi rin ako sigurado kung makakasundo ko pa siya ngayong marami na ang nagbago sa amin. Kung ganun, huwag ka na munang magdesisyon. Padaanin muna natin ng ilang araw, linggo, o kahit buwan. At kung hindi mo talaga kaya, saka ka na magdesisyon. Hindi naman nagsalita si Ana. Wala talaga kasi siyang balak na makipaglapit kay Liam. Gusto niya na mag-move on na lang sa buhay at ayaw na nga rin niyang mag-asawa. Nawalan na nga siya ng gana sa ganung bagay. Mas gusto na nga lamang niya mag-focus sa business niya at sa paghahalaga nga sa mga bata. Hindi na nga rin nagsalita si Lisa nang hindi na kumibo si Ana hanggang sa marating nila ang bahay ni Liam. Hindi kakabisado ni Ana ang bahay ni Liam. Pinigyan lang siya nito ng address kanina. Annalisa, masaya akong makita kayo ulit. Masayang bungad nga na sabi ni Jenna. Nang buksan nga nito ang gate, binati naman nila si Jenna. Marami itong tanong pagpasok nila sa loob. Hinayaan naman ni Ana na ang mama na nga niyang magpaliwanag sa lahat. Dinala rin ito ang mga pagkain na lulutuin nga nila para sa Noche Buena habang si Ana naman ay nadatna ng triplets naglalaro sa sala. Masaya naman siyang sinalubong ng mga to na tuwang-tuwa nga talaga sa mga nangyayari. Ana, halika samahan kita sa magiging kwarto mo. Umalis kasi si Liam, bibili raw ng maraming regalo para sa mga bata. Pabulong na sabi ni Jenna. Pinabalik naman ni Ana ang triplets sa paglalaro dahil ilalagay muna niya ang mga gamit nila sa mga magiging kwarto nila. Maraming kwarto ang ikalawang palapag ng bahay kaya magiging komportable talaga sila. Hindi ko inaasahan ang nangyayari. Gulat na gulat talaga ako pero kahit ganoon ay napakasaya ko sa inyo ni Liam, Ana. Sabi nga ni Jenna nang marating nga nila ang magiging kwarto ni Ana. Hanggang sa bagong taon lang kami rito, Jenna. Gusto ko na lang din makalimutan lahat at mag-focus sa mga bata. Tumango si Jenna. Naintindihan ko. Alam kong hindi naging madali sa iyo ang lahat. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong at suporta. Sige, maiwan muna kita para makapagpahinga ka. Tumango naman si Ana. Umalis na nga rin ito. Lumipas ang oras, dumating si Liam. May regalo nga si Liam sa kanila. Sa triplets at pati na rin kina Jenna at Lisa, pati na rin kay Ana. Wala akong regalo sa iyo, Liam. Sa iba mo na lang kaya ibigay yan. Pagtanggi ni Ana. Kinuha naman ni Liam ang kamay ni Ana at inilagay doon ang maliit na mahabang box. Merry Christmas, Ana. May regalo ka naman sa akin. At yun ay ang mga anak natin kaya tatanggapin mo na to. Binalik naman ni Liam mga tensyon sa mga bata. Ang galing, Daddy, the best ka pa kaysa kay Santa Claus. Natutuwang sabi ni Carter. Oo nga, mas gusto namin na ikaw na lang palagi ang magbigay ng regalo namin. Bahala na si Santa.
Pwede naman siyang maging Santa at daddy rin natin, di ba? Dalawa pa yun. Sabi nga ng cute na mga bata. Sumangayon naman sina Caleb at Carter. Bukod sa kitang-kita ni Ana ang tuwa sa mukha ng triplets, ay kitang-kita niya rin ang tuwa sa mukha ni Liam. Unang beses niya itong makitang sobrang saya. Dahil noon ay seryoso madalas ang mukha nito at mabait lang. Matapos ang ilang oras, ay nagpasya nga sila na matulog. Bukas na lang din sila magliligpit dahil inaantok na nga rin ang lahat. Good night mga anak. At nagbatean pa nga sila hanggang sa pinatay na nga ni Ana ang ilaw sa kwarto at lumabas na rin. Tinungo niya ang kwarto kung saan sila matutulog ni Chloe at naramdaman ang pagsunod ni Liam. May kailangan ka? Tanong ni Ana, sabay harap kay Liam. Umiling-iling ang lalaki. Good night Chloe, sleep well. Sad lang naman ito. Nagtaka nga si Ana. Pumasok na nga rin ito at pinagtimpla ng gatas muna ang mga anak. Ay, kabayong pala ka! Gulat na sambit ni Ana nang makita si Liam na nagkakape pala sa may kusina. Pagkatapos binigay ang gatas nga ng mga anak. Bumalik nga siya doon. Ang dami mo namang description sa akin. Kabayong pala ka? Napangiti si Ana. Expression lang yun. Dahil sa gulat. Ano bang ginagawa mo dyan para kang nagkakape habang may kausap na? Ikaw lang nakakakita. Nag-iisip lang naman ako, hindi ako makatulog. Paano ka naman makakatulog niyan? Kapeng-kape kahit inaantok at gustong matulog, sira ka ba? Ayos lang. Kanina ko pa rin naman hinihiling na hindi ka rin sana makatulog at maisip mong magtimpla ng gatas dito. Gusto talaga kitang makausap. Grabe, nandamay ka pa talaga ng trip mo. Nagsimula namang magtimpla ng gatas si Ana. Hinintay niyang magsalita ulit si Liam pero nanatili itong tahimik. At nang tignan niya, nakatingin naman ito sa basong pinagtimplahan nga niya ng gatas na nasa mesa. Anong kailangan mo? Gusto kong pag-usapan? Inis na tanong nga ni Ana. Inangat naman ni Liam ang tingin niya. Kailangan ko sana ng tulong mo. Kung ayos lang naman sa'yo. Wala kasi akong ibang malapitan eh. Umupo si Ana. Sa harap nito. Paano mo naman nasabi na tutulungan kita? Nagbabaka sakali lang din naman kasi ako. Dahil alam ko naman na mabait ka. Kahit ano gagawin ko, kung tulungan mo man ako. Paninigurado nga ni Liam. Napaisip naman si Ana. Gusto niya lang naman na mag-relax at hindi rin naman siya si Santa Claus para tuparin ang wish ng iba o kaya bigyan ng pansin ang pabor ng kung sino. Ano ba yun? Sabihin mo muna bago ako magdesisyon. Huminga naman ng malalim si Liam bago magsalita. Kailangan ko nang magpapanggap bilang fiancé ko sa isang business Christmas party sa susunod na araw. Wala kasi ako ibang maisip eh. Saktong-sakto naman ang dating mo. Sira ka ba? Bakit ako ang trip mong magpanggap na fiancé mo? Huwag mo nga akong idamay sa kalokohan mo, Liam. Hindi naman to kalokohan, Nana. Mahalaga sa akin ang negosyo at kumpanya ko. Sinabi ko kasi na may fiancé na ako at masaya ang lahat sa akin. Gusto nilang makilala para mas ganahan sila na makipag-negotiate sa akin. Anong klaseng usapan yan? Ginagawa niyo yatang biro ang partnership niyo eh. Importante sa akin to, Ana. Lalo na ngayong nalaman ko na may mga anak pala ako at triplets pa. Kailangan na mas mapalago ko ang pagkita ng pera para mas mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan at yaman sa hinaharap. Nakuha naman ni Ana ang ibig sabihin ni Liam. Hindi niya akalain na ang bilis nitong mag-decide na kasali ang triplets. Maghanap ka na muna ng ibang masasama dyan, Liam. Baka mas maging awkward lang tayo sa isa't isa. Wala nga akong mahanap dahil gusto nilang totohanin na lang. At baka maging issue pa. Mas may tiwala ako sa'yo kaysa iba. Alam mo naman na wala nang naritira sa akin. Wala rin akong kaibigan na malapitan dahil may iba ng trinaydor lang ako. Ang lungkot pala ng buhay mo. Pabulong na sabi nga ni Ana. Inabot niya ang maliit na mahabang box galing kay Liam kanina at binuksan yun.
Bumungad naman kay Ana ang isang napakagandang kwintas na kumikinang. Simple pero elegante tignan. Gawa ang kwintas sa manipis na kadena na pinamlamutian nga ng maliliit at makinang na diamond na pantay ang agwat sa kabuuan nito. Isang minimalist diamond chain necklace. Diamond? Mahal to ah. Gulat na sambit ni Ana. Ilang taon na yan sa akin. Para sa'yo talaga yan, kaya huwag mo sanang ibalik sa akin. Hindi yan sulo, regalo ng pagpapatawad. Regalo ko lang talaga yan. Ngayong Pasko. Binalik naman ni Ana ang kwintas sa lalagyan nito. Hindi niya ito sinauli dahil kasasabi lang ni Liam na hindi sa uli. Tatanggapin niya lang. Madali naman siyang kausap, inubos nga niya ang lahat ng gatas sa baso niya. Hindi na nga rin kasi ito masyadong mainit. Salamat Liam. Pagpapasalamat ni Ana. Matutulungan mo ba ako? Tanong ni Liam. Sige, kung kapalit man noon, ay gagawin mo lahat ng gusto ko. Simpleng sagot ni Ana. Nakadepende pa rin yun. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi naman ako masamang ina para ipagkait sa kanila ang ama nila. Lalo na't nakikita ko naman na masaya silang kasama ka. Sad nga nito nang natakot nga si Liam na baka ilayo nito ang mga anak. Kung ganun gagawin ko ang lahat. Sige na, ginagawa mo naman akong kriminal at masamang tao eh. Matapos ang maikling pag-uusap, tinamaan na nga rin ng antok si Ana. Kinabukasan na natili lang sila sa bahay buong araw at nagbonding. Sumapit ang araw kung saan mangyayari ang business Christmas party na dadaluhan ni Liam. Teka, ang ibig mong sabihin ay kasali ka talaga sa party? May sarili kang invitation card? Gulat na tanong nga ni Liam habang nagmamaneho ng kotse, papuntang 5-star hotel. Paulit-ulit? Malinaw naman siguro sa'yo, di ba? Saka may-ari na kasi ako ng apartment building, kaya siguro naimbitahan. Sabi naman ni Ana. Anong pangalan ng apartment building? Celestial Summit. Maikling sagot naman ni Ana. Sa'yo yun? Hindi ba ang apartment building na yun ang pinakamalaking apartment building sa bansa? Pinaka-successful din at magara. Naitayo ang building na yun 10 years ago at naging successful lang noong gusto 5 years ago. Paano naging sa'yo yun? Hindi ba 5 years ago ay estudyante ka pa lang? Kailangan ko pa ba talagang ikwento sa iyong buong detalye? Basta naging akin yun dahil sa personal na rason. Papa ng papa ko ang may-ari at matagal na nga niya kaming hinanap ni mama. Pero hindi namin siya inaabutan. Wala na siya noon. Sa kanya pinamahan ang building. Nang mawala siya, basta isang araw, may abogado na lang na naghanap sa akin. Ang swerte ko no? Hindi ka maswerte. Matalino at magaling ka talaga. Siguro dahil mabuti kang tao kaya nangyari yun. Natapos na nga rin sa wakas ang ilang minutong biyahe. Pagpasok sa loob ay agad silang binati ng mga tao na nakakakilala sa kanila. Mas marami naman ang bumati kay Liam dahil mas marami itong kakilala. Wala na ring nagawa pa si Ana nang ipinakilala na nga siya ni Liam sa mga ito bilang fiancé niya. Yun nga ang balak nila. Ang naging plano nga nila at pakiusap ni Liam kay Ana. Ikaw ang fiancé ni Liam? Hindi ka naman pala kagandahan. Biglang sabi ng babaeng lumapit kay Ana sa table niya. Kumakain si Ana, mag-isa sa table nila ni Liam pero wala si Liam dahil may kinausap itong ilang bisita. At dahil nagutom siya, hindi na nga siya bumuntot dito. Eliza Sandoval, ikaw pala, may problema ka ba sa pagiging fiancé ko kay Liam? Kunot noong tanong naman ni Ana. Oo, may problema nga ako. I didn't know na may fiancé na pala talaga si Liam. Baka nagpapanggap lang kayo. Kinausap ko na naman siya na kami dapat ang magkatuluyan pero bigla ka namang sumulpot. Masyado kang epal. Tumawa naman ng mahina si Ana. Bakit akong sinisi mo at inaaway mo? Ba't hindi na lang kayo ni Liam ang mag-usap? Ano? Aba, sumasagot ka pa talaga. Relax, Miss Sandoval.
Pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa paligid. Anong nangyayari dito? Biglang lumapit naman si Liam. Liam, kailangan nating mag-usap. Bakit wala akong kaalam-alam na may fiancé ka na pala? Reklamo ni Eliza. Look, Ali, hindi ko masyadong nakukuha ang sinasabi mo. Bakit ko kailangan sabihin sa'yo? Tsaka, ano ba kita? Kalmadong saan ni Liam pero malaman. No, hindi ako papayag, Liam. Hindi pa dito natatapos ang lahat ng sa atin. Hindi matanggap-tanggap. Naangal nga ni Ali bago tumalikod at tumalis na. Hay, ang gaganda ng words of wisdom mo ah. Puri nga ni Ana habang sumusubo ng pagkain. Lahat ng sinabi ko totoo, medyo naawa na nga rin ako kay Ali pero kailangan na niyang diretsuhin. Hayaan mo na, makaka-move on din siya. Kaya ko rin naman na lumaban kung aawayin niya ako ulit. Natatawang saad nga ni Ana. Natapos din ang party at naging successful nga ang plano nila. Hindi naman sila pinauwi dahil naka-reserve na nga ang buong hotel para sa kanilang lahat at lahat sila ay may kanya-kanya ng room. Kaso hindi masaya si Ana dahil kung gaano nga siya nag-enjoy sa party, kabaliktara naman sa pagpapahinga dahil iisa lang naman sila ng room ni Liam. At ang mas malala pa ay iisa lang din ang kama sa loob. Doon ka sa may sofa matulog, Liam. Umalis ka dito sa kama. Pagtatabi nga ni Ana kay Liam. Katatapos lang niyang maligo sa banyo. Nauna naman kanina sa kanya si Liam. Malaki naman ang kama. Kasya kaya tayong dalawa dito kaya huwag ka nang mahiyang tumabi. Sabi naman ni Liam, sabay tapik sa space sa tabi niya at nakahiga at nakapwesto nga sa kama. Tumigil ka nga. Ayoko nang may katabi. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Kaya alis na, bilis. Tumayo naman si Liam at akala ni Ana. Tutungo ito sa sofa pero hindi. Nilapitan siya nito dahilan para mapaatras siya. Palapit ng palapit si Liam habang si Ana naman ay paatras ng paatras. Napahinto rin si Ana nang maramdaman ng likod niya ang pader. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Kinakabahang tanong nga ni Ana. Inilapit naman ni Liam ang mukha niya sa mukha nga ni Ana, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Ilang pulgada na nga lamang ang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa. Tumigil ka nga, Liam. Sira ka ba? Pasigaw na namang sabi ni Ana. Hindi na nakareact si Ana nang bigla siyang halikan ni Liam sa labi. Hindi siya nakakilos at gusto niyang itulak palayo si Liam pero ayaw makinig ng katawan niya. Naramdaman niya naman ang pagsisimulang paggalaw ng labi ni Liam. Nanghihina siya at namalayan na lang din na gumaganti sa paggalaw ng labi nito. Ilang sandali lang ay naramdaman na lang ng likod ni Ana ang malambot na kama. Kinaumagahan, dahan-dahang minulat ni Ana ang mata. Agad siyang napaupo nang maalala ang nangyari kagabi. Tiningnan niya ang katabi at nakita si Liam na mahimbing pang natutulog. Naikuyom niya naman ang kamay niya nang gigigil siya at gustong suntukin si Liam pero pinakalma na lang niya ang sarili. Aalis na sana siya sa kama nang may humawak sa kanya at hinila siya pahiga. Mamaya ka na umalis, sabay na tayo. Bulungan ni Liam. Tumigil ka nga. Walang iya ka, nadala na naman ako sa pinaggagawa mo ah. Hindi po pwede hayaan mo na lang ako. Wala naman akong atraso sa'yo para gantuhin mo ko eh. Inis na sabi ni Ana at nagpilit na makalayo kay Liam. Kinuha niya ang mga damit niya na nasa kama at nagbihis. May ibang damit din sa sahig na kinuha rin niya. Wala akong balak na gawin yan, Ana. Mag-usap tayo tungkol sa bagay na yan. Sabi naman ni Liam sa kaumupo sa kama at tinignan ng seryoso ang nakabihis na at nakatayong si Ana. Mag-usap? Ano pa ang kailangan pag-usapan natin? Baliw ka ba? Wala akong masamang intensyon, Ana. Ang totoo niyan, gusto ko lang talaga na makasama ka. Mahal na pala kita noon pa hanggang ngayon. Pagbigyan mo ako na patunayan yun at iparamdam sa'yo na totoo tong nararamdaman ko. I'm sorry kung nalito ka. Sorry kung hindi ko agad nasabi. Sorry kung umabot pa ang lahat sa ganito.
Sana mapatawad mo ko at sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Puno ng sinseridad na sabi ni Liam. Gulat naman si Ana sa narinig niya at hindi makapagsalita. Alam niyang hindi siya kinakabahan pero sobrang bilis ng tibok ng puso siya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi nagsalita si Ana at mabilis na tumalikod sa kalumabas ng room nila. Narinig niya ang pagtawag ni Liam sa pangalan niya pero hindi niya ito nilingon at nagpatuloy lang hanggang sa makalabas ng hotel building. Pumara siya ng taxi at agad na sinabi ang address ng bahay ni Liam. O Ana, nakauwi ka na? Nasaan si Liam? Kamusta ang party niyo? Nasa pulang mga bata. Pinaliguan ng mama mo dahil doon sila gustong maligo. Bungad nga ni Jenna nang madatnan nga si Ana papasok sa sala. Maayos lang lahat, Aling Jenna. Pasensya na po pero medyo pagod lang ako, magpapahinga lang ako sa taas. Hahabol si Liam ng uwi. May ginawa pa kasi, kaya nauna na ako. Hindi na hinintay pa ni Ana na magsalita si Jenna at mabilis nang umakyat sa ikalawang palapag papunta sa kwarto niya. Pagpasok niya sa kwarto ay may natanggap naman siyang text message mula kay Liam. I'm sorry sa nangyari. Pakisabi na lang sa mga bata kapag hinanap ako na may gagawin lang ako saglit sa opisina. Uuwi ako agad pagkatapos. Sana mag-usap tayo at pakinggan mo ang sasabihin ko. Pagbasa ni Ana sa text nga ni Liam, inihagis niya sa kama ang cellphone at umupo sa gilid nito. Napahawak siya sa dibdib niya na kanina pa nga malakas ang tibok. Baliw ka ba, Ana? Akala ko ba nakamove on ka na? Bakit bumabalik ka na naman ng sa lalaking yun? Ba't bumabalik ang feelings mo? Bulong nga ni Ana sa sarili. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at nakita niyang pumasok doon ang mama niya. May problema ba, anak? Tanong ni Lisa. Hindi naman nakasagot si Ana. Nilapitan siya ni Lisa at tumabi ng upo sa kanya sa gilid ng kama. May nangyari bang hindi maganda? Tanong ulit ni Lisa. Hindi ko na alam kung anong gagawin, ma. Kaunting panahon pa lang mula nung nagkita ulit kami ni Liam. Pero sobrang ginugulo na niya ng husto ang isip ko. Bakit, ano bang nangyari? Sabihin mo lang lahat sa akin, makikinig ako. Huminga muna ng malalim si Ana bago sinabi sa mama niya. Ang lahat pati na rin ang hindi inaasahang nangyari sa kanila ni Liam kagabi. Naiintindihan ko ang pagkalito mo ngayon, anak. Ayoko magsinungaling at gusto kong magpakatotoo. Sa'yo, hindi ako galit kay Liam. Kahit pagkainis sa kanya, hindi ko magawa dahil sa nakikita kong saya ng mga apo ko sa tuwing magkasama sila. Bukod doon kahit na hindi kayo nagtagpo muli, ayos lang. Binigyan ka naman niya ng 3 makukulit. Ngunit mababait na anak. Isa yung biyaya. Hindi kita huhusgahan at pangungunahan. Ang akin lang sundin mo ang puso mo. At samahan mo to ng isip. Hindi naman nagsalita si Ana. Ano nga bang sinasabi ng puso mo na sinasangayon na naman ang isip mo? Hindi mo ba talaga siya kayang bigyan ng kahit huling pagkakataon na lang? Sa tingin ko ay kaya ko naman, mama. Natatakot lang talaga ako na maaaring mangyari sa hinaharap. Sinubukan ko rin naman na mag-move on at kalimutan si Liam pero inaamin ko na hindi ko nagawa dahil palagi ko siyang naaalala sa mga triplets. Kung gano'n ay subukan munang tignan kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng pagkakataon. Malalaman at makikita mo naman yun sa gawa ni Liam. Magsasalita pa sana si Ana nang bigla siyang makarinig ng pagsigaw mula sa kung saan. Agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Tinungo niya ang hagdan at bumaba sa sala na aninag naman niya si Alyssa. Nasaan si Liam? Nagtatago ba siya? Kailangan ko siya makausap. Sigaw ni Alyssa. Alyssa, ano na namang bang trip to? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kunot noong tanong ni Ana nang makababa na nga ng hagdan. Nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Fiancé nga ako ni Liam, hindi pa pumapasok sa kokote mo yan? Ang impormasyong yun sa isip mo. Umalis ka nga dito. Sasabihin ko kay Liam na hinahanap ka niya, yun na lang. Kalmadong sabi ni Ana pero madiin. No, ako dapat ang fiancé ni Liam. Inagaw mo siya sa akin, walang hiya ka. Sigaw naman ni Alyssa takmang sasabunutan sana si Ana nang makaiwas ito. Pagharap ni Alyssa kay Ana ay isang malakas na sampal naman ang tanggap niya mula kay Ana. Wala ako sa mood makipag-away, Alyssa.
Pero hindi ibig sabihin na naatrasan na kita. Umalis ka na habang matino pa ang isip ko. Hindi mo talaga magugustuhan kapag nagalit ako ng husto. Puno ng pagbabantang sabi ni Ana. At ano namang magagawa mo? Tanong ni Eliza. Masyado kang kampante. Hindi ka ba takot na sumugod dito at kalabanin ang taong hindi mo pa lubusang kilala? Baka sa pagiging kampante mo, hukay na pala ang hinahakbangan mo. Umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis, ipapaaresto kita at sasampaan ng kaso. Gumuhit naman ang kaunting takot sa mukha ni Eliza. Epal ka. Sigaw niya at nagmamaktol. Lumabas na nga lamang ng bahay. Napabuga na lang ng hangin si Ana. Mabuti na lang at hindi sila nadatnan ng triplets na mukhang nasa likod pa rin ng bahay. Umakyat siya ulit sa hagdan at nakita ang mama niya na mukhang kanina pa nakatayo sa taas habang nakatingin sa kanya. Sino yun? Tanong ni Lisa. Babaeng may gusto kay Liam at tinaaway ako dahil pinakilala akong fiancé ni Liam. May deal lang kami. Sagot naman ni Ana. Hindi ko alam ang buong detalye pero may nagkakagusto pala kay Liam. Sigurado akong marami sila. Kung sinabi man ni Liam na mahal ka niya, bigyan mo siya ng sagot anak. Huwag mo sanang paasahin ng tao dahil baka magsisi ka o pareho kayong masaktan sa huli. Kung anong desisyon na makakapagpasaya sa'yo, yun sanang piliin mo. Tatandaan ko yan, ma. Tanging sabi na nga lamang ni Ana at tinungo ang kwarto niya. Pagpasok nga sa loob ay nadatnan naman niya. Ang cellphone niya na tumutunog, may tumatawag. Si Liam, sinagot niya naman ito. Hello? Bungad ni Ana. Ako nga po pala si Nurse Kylie, isa po kasi ang number niyo sa nakasave sa emergency contact ng may-ari ng cellphone na to. Tinawagan ko kayo para ipaalam na nasa hospital ngayon si Mr. Miller. Dinala siya rito dahil may nakabangga siyang kotse. Pumunta na po kayo rito kaagad. Sabi nga ng nasa kabilang linya. Gulat na gulat naman si Ana at hindi nakapagsalita. Mabilis nga siyang lumabas ng kwarto at nadatna ng mama niya sa sala. Saan ka pupunta? Anong nangyari? Tanong ni Lisa. May tumawag na nurse. Sa ospital nandun daw si Liam. Ako na lang pupunta, ma. Tatawagan ko na lang kayo kung anong balita. Kayo nang bahala sa mga bata. Nagmamadali namang sagot ni Ana. Sige, ako nang bahala rito, tumawag ka agad. Tumango naman si Ana at tinungo ang malaking garahe kung saan nakapark ang kotse niya. Si Lisa na rin ang nagbukas ng gate ng garahe para tuloy-tuloy nang makalabas si Ana. Pagdating sa hospital ay agad na hinanap ni Ana si Liam. Mabuti na lang at nakausap niya ang nurse na tumawag sa kanya at agad siyang dinala kay Liam. Stable naman po ang kalagayan niya. Kailangan lang niyang magpahinga dahil mukhang nawalan po siya ng malay dahil sa shock. May mga konting galos siyang natamo pero gagaling din naman yun. Mas mabuti kung dito muna siya sa ospital ng isang gabi. Pwede na siyang makauwi bukas, sabi ni Nurse Kylie. Nagpasalamat naman ng husto si Ana at umalis din ito. Nilapitan niya si Liam ba nakahiga sa hospital bed. Nasa private room sila. Sinabi rin ng nurse na kilala nila si Liam kaya inasikaso agad nila ito at binigyan ng private room. Ano bang nangyari at nabangga ka? Tanong nga ni Ana kahit alam niyang hindi sasagot si Liam. Dahil nakapikit pa nga rin ang mata nito na parang natutulog lang. May ilang galos nga din ito sa mukha pati na nga rin sa leeg at braso. Ang sakit naman ng sinabi mo. Mas masakit pa sa natamo kong galos. Saad nga ni Liam nang bigla nga siyang sinabihan ng kung ano ni Ana. Biglang pabulong na sabi ni Liam habang nakapikit pa rin. Nagulat naman si Ana at akmang aalis para tumawag ng doktor o nurse pero natigilan siya nang hawakan ni Liam ang kamay niya. Tiningnan niya ito at nakitang nakatingin na rin si Liam sa kanya. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Anong kailangan mo, tubig? Sunod-sunod na tanong nga ni Ana. Kiss, yun ang kailangan ko. Ano? Pag-uulit na tanong nga ni Ana dahil baka nabingi lang siya at mali ang pagkakarinig niya sa sinabi ni Liam. Gusto ko ng kiss para gumaling na ako. Mabilis naman na hinila ni Ana ang kamay niya sa pagkakahawak kay Liam. Baliw ka talaga.
Kalokohan na naman yung pinagsasabi mo. Gusto mo bang dagdagan ko pa yung mga galis mo, ha? Inis na sambit nga ni Ana. Sorry na. Hindi ka naman mabiro eh. Ayos na ako. Mamaya ka na lang tumawag ng nurse. Dito ka na muna. Hindi na umimik si Ana at nakatingin lang sa ibang direksyon. Sa loob-loob niya ay natutiwa siya dahil gising na si Liam at mukhang maayo na rin ang pakiramdam nito dahil nakakapagbiro na. Nakakapagbiro. Sa naaalala ni Ana ay hindi pala birong tao si Liam noon. Seryoso ito at tahimik. Pero ngayon ay nag-iba na. Hindi niya alam kung nag-iba ba talaga ng ugali si Liam o mas nakilala lang niya ito ngayon. Anong iniisip mo? Tanong ni Liam. Ano na namang pakialam mo sa iniisip ko? Magpahinga ka na nga lang dyan at matulog ulit para makalabas ka na rito. Sigurado akong hinahanap ka na ng mga bata. Saad nga ni Ana. Siguro nga namimiss na nila ako. Ikaw ba? Hindi mo ba ako namimiss? Pili ang tanong pa nga nito. Hindi naman alam ni Ana kung ano ang magiging reaksyon niya. Bumibilis na naman ang tibok ng puso niya at nakaramdam ng kaunting kiliti sa tiyan, pero may bahagi pa rin sa kanya na gustong suntukin si Liam dahil sa inis. Hindi rin niya alam kung bakit siya naiinis o baka sa sarili niya siya naiinis dahil hindi niya kayang aminin na may feelings talaga siya kay Liam. Kung ayaw mo talaga akong bigyan ng kahit huling pagkakataon, Ana, tatanggapin ko. Pwede mo naman akong i-reject agad ngayon pero kung kaya pa naman ng konsensya mo, wag muna. Dismayadong sabi ni Liam. Tinignan naman ni Ana. Si Liam at nakitang parang nalungkot ito at kasalukuyang nakayuko. Wala pa naman akong sinasabi kaya wag mo muna akong paunahan. Inangat naman ni Liam ang tingin niya kay Ana at kumislap ang mata niya. Kung ganun, may pag-asa talaga ako? Hindi kita bibiguin, Ana. Hindi ako kailanman nagtaksil sa'yo. Malakas ang kutob ko noon. Nababalik ka at gagawin ko lahat para magustuhan mo rin ako. Namamahalin mo rin ako. May chance naman ako, di ba? Wala namang mangyayari talaga sa atin noon kung hindi ka interesado sa akin. Masyado ka naman yata ng assuming. Taas kilay nga nasabi pa nga ni Ana, dahilan para mawala ng kislap ang mata ni Liam. Ano ba? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan, nakakainis ka talaga kahit kailan. Gusto ko lang naman ng assurance kung binibigyan mo na ba ako ng isa pang chance. Pabulong na saad ni Liam. Oo na, sige na. Hindi ka talaga titigil no? Pasalamat ka at mabuti ka nga sa triplets. Kapag talaga nag-iba ang ugali mo at masaktan mo sila, lagot ka talaga sa akin, hindi mo na sila makikita pa, lalo na ako. Sad pa nga nito at lumiwanag ang mukha ni Liam at muling hinawakan ng kamay ni Ana. Salamat, Ana. Pagbubutihin ko ang pagiging daddy ko sa mga anak natin at sisiguraduhin ko na magiging responsable ako sa inyo. Hindi na natin kailangan magpanggap bilang mag-fiancé. Tutuhanin na natin. May malaking ngiti sa labing sabi ni Liam. Aba, ang bilis mo naman yata magdesisyon. Magpakabait ka muna at magpagaling na rin para makauwi na tayo. Magsasalita pa nga sana si Ana. Nang bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok nga si Eliza. Oh my God, Liam, pinag-alala mo kami. Magaling ka naman magmaneho pero ba't bigla ka na lang nabangga? Bungad nga na sabi ni Eliza. Sabay lapit kay Liam. Salamat sa pang-iinsulto, Ali. Ayos na ako. Pwede ka nang umalis. Tinataboy mo na ako? Matapos gawin ko lahat para sa'yo? Itatapon mo na lang na parang wala lang? Ano bang pinagsasasabi mo? Biglang singit ni Ana. Napatingin naman sa kanya si Eliza at nagulat. Umatras pa nga ito ng ilang hakbang at hinawakan ang pisngi nito. Nandito ka na naman? Ang sama-sama mo sa akin, ang sakit ng sampal na binigay mo sa akin. Medyo natatakot na sabi ni Eliza habang nakatingin kay Ana. Tumawa naman si Liam. Sinampal ka ni Ana? Sabi ko naman sa'yo na wag mong inisin. Yan tuloy na pala mo. Nagugulahan si Ana sa pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya maintindihan. Anong pinag-uusapan niyo? Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin? I'm Eliza Miller Sandoval, Liam's cousin. Wala naman akong intensyon talaga na magpasampal sa'yo. Pero baka lumampas ako sa linya kaya
Hindi kita masisisi. Curious lang din talaga ako kung ano ugali ipapakita mo sa akin. Bukang bibig ka kasi nitong si Liam eh. Nung nakaraang taon pa. Huwag mo rin nasisihin sana si Liam. Wala siyang kinalaman sa pinaggagawa kong pagpapanggap na fiancé niya. Nagulat nga si Ana. Pero binawi niya rin yun. Hindi na siguro ako magtataka kung magpinsan nga kayo. Bulong na nga lamang niya. Wala siyang naaalala na may pinsan si Liam pero siguro ay hindi niya pa talaga ito masyadong kilala noon. Medyo nahiya naman si Ana sa sarili niya dahil hindi niya pa nga masyadong kilala. Sinuko na niya ang bataan niya. Magkapatawaran na sana tayo, Ana. I'm really sorry. Sana hindi maapektuhan ang connection niyo ni Liam. Kahit alam ko natatanga-tanga siya minsan at malokong tao. Yun talaga ang totoong siya. Pero sana bigyan mo siya ng chance. Bigyan niyo ng chance ang love story niyo. Nawaworry kasi kami ng parents ko dahil baka tatanda siyang binata. Ayoko na mga alagaan siya pagtanda niya, no? Hindi naman naiwasan ni Ana na matawa sa sinasabi ni Alyssa. Muli naman silang nag-usap dalawa at sa huli ay naintindihan din ni Ana ang paliwanag at mga sinasabi ni Alyssa. Nanatili silang dalawa sa hospital hanggang sa kinabukasan. Na-discharge rin naman si Liam at nakauwi rin sila. Nag-alala ang triplets pero saglit lang din yon nang makitang ayos na naman ang kalagayan ng daddy nila. Ilang oras na lang bagong taon na! Excited na sabi ni Jenna. Nasa kusina siya kasama si Lisa at Ana. Nagtutulungan sila sa pagluluto ng ipaghahain nila sa sasalubunging bagong taon. Kasama naman ni Liam ang triplets sa may pool. Nagsiset up ng kaunting fireworks na may safety measures namang sinusunod. Sa pool sila mamaya dahil doon lang may malaking espasyo. Maganda din ang mga lights na dinagdag ni Liam bilang dekorasyon sa paligid. Oo nga, bagong taon. Bagong pagsubok na naman ang dadating pero sa pagkakataong to, sama-sama na tayo. May ngiti namang sabi ni Lisa. Tama. O Ana, kamusta naman kayo ni Liam? Napapansin kong mas napapalapit kayo sa isa't isa. Kayo na ba? May abangan na ba kaming kasalan? Tanong ni Jenna kay Ana. Ang bilis niyo naman po. Bago pa lang kaming nagkita ulit ni Liam. Bigyan niyo muna kami ng mahaba-haba pang panahon para mas makilala pa ang isa't isa. Sagot ni Ana. Kailangan pa bang patagalin? May triplets na nga kayo eh. At nakikita naman namin ng mama mo na masayang-masaya ka na ngayon kasama si Liam at ang mga anak niyo. Ano pa bang hinihintay niyo? Naku, hayaan mo na sila. Malalaki na naman sila eh. Kaya na nilang magdesisyon para sa sarili nila. At alam natin na palagi nilang pipiliin ang desisyon na makakapagpasaya hindi lang sa mga anak nila, kundi pati na nga rin ng mga sarili nila. Sabi naman ni Lisa. Oo, alam ko naman pero nakaka-excite lang kasi. Ang saya ko talaga para sa kanilang dalawa. Natutuwang sabi ni Jenna. Sumang-ayon naman si Lisa na parang naging excited na rin kaya natawa na lang si Ana at napailing-iling. Matapos ang ilang sandali ay natapos din naman sila. Sumapit ang 8:00 ng gabi at dinala na nila ang mga pagkaing niluto papunta sa nakahandang malaking mesa sa may gilid ng swimming pool. Hello everybody, I hope we're not too late. Pasigaw na sabi ng kakarating lang na si Alyssa. May kasama ito na kung hindi nagkakamali si Ana ay mga magulang nito. Mom, Dad, this is Ana. Sigurado akong kilala niyo na siya dahil siya lang naman ang bukang bibig ni Liam. Ana, this is my mom and dad. Pagpapakilala nga ni Alyssa. Nice to finally meet you, Ana. Masaya kami. Ni Liam, sana magtuloy-tuloy na ang saya sa buhay niyo. May ngiting sabi naman ni Mom ni Alyssa. It's nice to meet you, Iha. Nasaan na ang triplets na palagi kong naririnig kay Alyssa? Nakamukhang kamukha daw ni Liam. Gusto ko na nga silang makilala. Excited naman na sabi ng dad ni Alyssa. Nice to meet you din po. Nagpapasalamat ako ng marami dahil nandito kayo. Kasama namin na sasalubungin ng bagong taon. Ayan na po pala si Liam kasama ang mga bata.
Sabi ni Ana sabay turo sa likuran ng mag-asawa. Binati naman ni Liam ang mga ito at pinakilala ang triplets. Nakita pa nga niyang kinurot ni Eliza ang pisngi ng 3 bata at mahinang kinurot naman. Ang saya nga nila na makilala ang mga bata at masaya rin ako dahil mayroon silang lolo at lola kahit wala na sila mom and dad. Puno ng ngiting sabi ni Liam nang makalapit kay Ana. Salamat sa lahat-lahat, Liam. Ngumiti nga rin na sabi nito. Mas nagpapasalamat ako sa isa pang pagkakataon na binigay mo sa akin. Hindi ko yun sasayangin. Tumango naman si Ana at nagsimula na rin silang lahat na magkwentuhan. Kumain naman ang mga nagutom kahit hindi pa sumapit ang hating gabi. Masayang masaya rin ang triplets habang nakikipaglaro sa lola at lolo nila. Lumipas ang ilang oras at sumapit din ang 12:00 ng umaga ng bagong taon. Masayang masaya nilang sinalubong ang bagong taon na magkasama at nagkakatuwaan. Sinindihan naman ng dad ni Alisa ang fireworks at pumutok ito sa kalangitan. Sobrang ganda ay makulay. Titig na titig ang lahat sa kalangitan. Ana Cortez? Saad ni Liam. Napalingon si Ana kay Liam na nasa tabi lang niya. Gulat siya nang makita na nakaluhod ito habang seryosong nakatingin sa mga mata niya. Marry me please? Maikling sabi nga ni Liam. Medyo natawa naman si Ana dahil tanong dapat iyon. Pero kahit ano pang klaseng punctuation mark ang gamitin ni Liam sa mga salitang iyon, buo na rin naman ang sasabihin at isasagot ni Ana. Bakit nga ba papatagalin pa? Pinasok na niya ito, nagdesisyon na siya, kaya papanindigan niya ang pinili niyang daan anuman ang mangyari. Yes, Liam, pakakasalan kita. Buong pusong sabi ni Ana. Nakarinig naman sila ng hiyawan at palakpakan sa paligid. Kanina pa pala, nakatingin ang lahat ng nasa paligid sa kanila. Mabilis na isinuot ni Liam ang diamond ring sa daliri ni Ana at hinalikan ito sa labi, saka niyakap ng magigpit. Salamat Ana, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Pulong ni Liam na parang naiiyak. Kumawala siya sa pagkakayakap kay Ana at nakita naman ni Ana na umiiyak nga ito. Marunong ka palang umiyak? Natatawang tanong ni Ana. Syempre naman, pero tears of joy yan. Sagot naman ni Liam. Nanatili ang ngiti sa labi ni Ana. Mahal din kita, Liam. Mahal na mahal ko ang triplets kaya sabay natin silang gagabayan at aalagaan hanggang sa paglaki nila. Puno ng sinseridad, nasabi ni Ana. Tumangutang naman si Liam. Mommy, hindi na po ba tayo alis dito? Forever na po ba nating makakasama si Daddy? Oo nga po, Mommy. Hindi na tayo alis, diba? Gusto nyo rin po dito? Gusto nyo rin po si Daddy? Sana, hindi na magbago ang isip nyo, Mommy. Gusto namin na hindi lang kami ang masaya. Kayo rin po dapat. Kayo pong dalawa. Magkakasunod nga na saad ni na Chloe, Carter at Caleb. Pinigilan naman ni Ana ang sarili na maging emosyonal. Niyakap niya ng maigpit ang triplets at hinalikan ito sa noo. Hindi na mga anak, ito na ang bago nating tahanan. Marami na tayong pamilya ngayon. May ngiting sabi ni Ana sa mga anak. Masaya namang tumalon-talon ang mga ito. Binati rin si Ana ng mama niya at ng iba pa sa bagong yugto ng buhay na papasukin niya. Nakasuporta ang mga ito sa kanila ni Liam. At walang kalagyan ng sayang nararamdaman ni Ana sa mga oras na yon. Nagpatuloy din ang selebrasyon nila nang makaramdam na ng antok at pagod ay nagkanya-kanya na rin sila ng pahinga sa mga kwarto. Kasya naman silang lahat dahil marami ang kwarto at may guest rooms din sa baba. Sa huli, nagpatuloy ang buhay ni Ana kasama ang triplets at ang bago nilang pamilya. Nagpakasal din sila ni Liam at maraming dumalo. Mas lalo namang naging successful ang negosyo nilang dalawa. Madali lang tumanggi sa mga bagay na ayaw mo nang balikan at maranasan pa. Pero paano kung susubukin ng tadhana ang isip at puso sa isang pagsubok na magmumulat sa iyo sa katotohanang lahat ay nabibigyan ng ikalawang pagkakataon? Tatanggapin mo pa rin ba
ang isa pang pagkakataon sa kabila ng naranasan mong hindi maganda sa nakaraan. Lahat deserve ng second chance, pero worth it pa kaya talaga sumubok sa ikalawang pagkakataon? Kung para naman sa kasiyahan mo at sa nakikita mong tama na ang nangyayari ay worth it lang ang pagbibigay ng second chance sa iba at sa sarili na rin natin. Wala namang dapat na patunayan o requirements para sa second chance as long as bukal sa loob mo na magbigay ng pagkakataon at masaya ka, magiging worth it lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Ana at Liam. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.